Maligayang pakikinig sa isa na namang pag-aaral sa Mini Bible College. Ang pag-aaral na ito ay bahagi ng pagsusuri na magbibigay sa iyo ng kompletong pangkalahatang kaalaman sa buong kasulatan. Napag-aralan na natin ang lumang tipan at sa sandaling ito, ipagpapatuloy natin ang ating pagsusuri sa Ebanghelyo ni Mateo. Isa sa mga pagtutuunan natin ng pansin sa Ebanghelyo ni Mateo ay ang kaharian ng Diyos. Bahagi ka na ba ng kaharian ng Diyos? Iniisip mo ba o umaasa ka ba na maging bahagi ng kaharian ng Diyos? Makinig tayong mabuti habang tinuturuan tayo ng ating guro sa sandaling ito sa programa na may bilang NTS Ikalima. At pinamagatang, Dumating Nawa ang Kaharian Mo. Mula sa Mini Bible College, atin nang pakinggan ang mga turo ni Pastor Dick Woodward sa saling Tagalog, na ihatid sa atin ni Pastor John Holly. Mga giliw naming tagapakinig, nang matapos po natin ang ating nakaraang pag-aaral, nagbahagi po ako sa inyo ng pagpapakinanlang kaalaman para po sa Ebanghelyo ayon kay Mateo. Sa ating aralin sa araw na ito ay pagpapatuloy ko ang pagbibigay ng pagpapakilala o kaya ay introduksyon sa Ebanghelyo ni Mateo. Sa ating nakaraang sesyon, iminungkahi kong hanapin ninyo ang estratehiya ni Jesus sa Ebanghelyo ni Mateo. Mahalagang malaman na si Jesus ay taong may misyon. Siya ay taong nalalaman kung ano ang kanyang misyon. Siya po ay taong may estratehiya para sa kanyang pagsasagawa ng kanyang misyon. Isinasangkot ng estratehiya ni Jesus ang mga mananampalataya. Nangangahulugan ito na sangkot ka at ako sa estratehiya ni Jesus. Kaibigan, habang binabasa mo ang Ebanghelyo ni Mateo, matutuklasan mong ang kaharian ng Diyos ay isang napakahalagang tema sa Ebanghelyong ito. Bawat isa sa apat na Ebanghelyo ay may kanya-kanyang binibigyang diin, kung kaya mayroon tayong apat na talambuhay ni Jesus. At hindi lamang po isa. Ang emphasis o binibigyang diin ng Ebanghelyo ni Mateo ay ang tungkol po sa kaharian ng langit. Ano ang pakahulugan ni Mateo sa tuwing gagamitin niya ang mga katagang kaharian ng langit? Una, sinasabi po na si Jesucristo ay isang hari at mayroon siyang kaharian. Binibigyang diin ng ilan sa mga ebanghelyo gaya po ng Ebanghelyo ni Juan ang katotohanan na si Jesus ay bugtong na anak ng Diyos. Ang tanging solusyon ng Diyos at nag-iisang tagapagligtas mula sa Diyos. Ayon po kay Juan, kung nais mong maligtas, kailangan mong maniwala na si Jesus ay Kristo, ang anak ng Diyos. Sasabihin sa iyo ni Juan kung papaano ang maligtas. Ngunit sa kabilang banda ay hindi po ganito ang ginawa ni Mateo. Madalas maririnig mong sinasabi ng mga tao habang sila po ay lumalago sa kanilang pananampalataya kay Kristo, ang katagang ganito ay maaari po nilang mabitawan. Kagagaling ko lamang sa pagdalo ng isang pagtitipon ng mga mananampalataya at nakapagpasya akong isali ang Panginoon sa aking mga plano. Maaaring ganun po ang kanilang masabi. Napakaganda po nitong pakinggan. Ngunit kung pag-iisipan mo ang tungkol dito, matutuklasan mo lalong-lalo na sa Ebanghelyo ni Mateo na kapag naunawaan mong si Jesus ay isang hari at mayroon siyang kaharian, ang totoong isyo o usapin ay hindi tungkol po sa pagsali mo kay Kristo sa iyong mga plano o gawin mong kasangga ang Diyos. Ang totoong malagang usapin ay ito. Nais ni Jesus na bumagay o maging akma ka sa kanyang mga plano. Ipinapahayag po ng Ebanghelyo ni Mateo ang sangkot na krisis sa pagiging mananampalataya sa ganito pong paraan. Nagdaraos ng pulong si Jesus sa tuktok ng bundok. Sa paanan po ng bundok iyon ay makikita mo ang mga tao na bahagi ng problema. Sa tuktok ng bundok na iyon, makikita mo ang maliit na grupo ng mga alagad na nakikipagpulong sa Panginoon. Tinuturuan sila ni Jesus upang maging bahagi ng kanyang solusyon sa lahat po ng problema
na naroon sa paanan ng bundok. Ganito po ipinapahayag ni Mateo ang krisis ng pagiging mananampalataya. Sa pamamagitan po ng ganitong katanungan, ikaw ba ay bahagi ng problema o bahagi ka ng solusyon? Ikaw ay naging isang mananampalataya ayon kay Mateo, hindi lamang upang makuha mo ang iyong sariling solusyon, kundi upang maging bahagi ka ng solusyon ni Kristo sa lahat po ng mga problema na naroon sa mga tao dun po sa paanan ng bundok. Sa ating pagpapatuloy, nais kong ipaalala sa inyo mga mahal naming tagapakinig na dinadala po tayo ng mga katagang ang kaharian ng langit sa Lumang Tipan. Sa Lumang Tipan, nais ng Diyos ang maging hari ng mga mamamayang Hudyo o mga Israelita. Mga kaibigan, naalala po ba ninyo ang ibahagi ko sa ating pagsusuri ng Lumang Tipan ang tungkol sa kaharian ng Diyos? Noong si Samuel po ang propeta at hukom ng bayan ng Israel, lumapit ang mga tao kay Samuel at sinabi po nila, ayaw namin ang ganitong kaayusan, ngunit nais po ng Diyos ang maging kanilang hari at sila ang kanyang kaharian. Nangangahulugan po ito na ang kaharian ng Diyos, nang ito ay unang ipinanukala niya ay para po sa mga Israelita. Ito ang tuwirang layunin ng Diyos, ngunit ayaw po ng bansang Israel sa kahariang ito. Kaya't sinabi po nila kay Samuel, ayaw naming maging hari ang Diyos. Nais naming magkaroon ng mga hari gaya rin ng ibang mga bansa. Nais naming maging kagaya nila. Ngunit sa kabilang banda, ayaw ng Diyos na sila ay maging kagaya ng ibang bansa. Nais ng Diyos ang magkaroon ng tinatawag na teokrasya, nang ibig sabihin ay pamumuno ng Diyos sa tao. Subalit ayaw po ng bayan ng Israel ang isang teokrasya. 6 na aklat po ng Lumang Tipan ang tinatawag na literatura ng kaharian. Sinasabi po sa atin na mga aklat na ito na nang itinakwil ng Israel ang Diyos bilang kanilang hari at sinabi nilang, nais naming magkaroon ng sarili naming hari. Sinabi po ng Diyos kay Samuel, Samuel, huwag mo itong damdamin. Hindi ikaw ang itinatakwil nila. Ako ang itinatakwil nila. Kung nais nila ng mga hari, Samuel, bibigyan natin sila ng mga hari. Kaya naman nagkaroon po sila ng mga hari. Mga kaibigan, kung babalikan po natin ang mga kasaysayang Hebreo, nang ang mga aklat ng Lumang Tipan ay unang inayos, ang una at ikalawang Samuel ay tinawag na una at ikalawang mga hari. At ang una at ikalawang mga hari ay tinawag namang ikatlo at ikaapat na mga hari ng ilan po sa mga salin ng banal na kasulatan. Yamang ang una at ikalawang kronika ay tumatalakay din po sa parehong kapanahunan sa kasaysayan. Ang mga ito ay isinama po sa grupo ng 4 na aklat ng mga hari at ang 6 na mga aklat na ito ay tinaguriang ang literatura ng kaharian. Inulit po ng mga aklat ng kronika ang buong kapanahunan ito ng kasaysayan dahil may naganap na isang napakahalagang pangyayari sa kapanahunan iyon. Dahil natamo po ng bayan ng Diyos ang kanilang kahilingan at nabigyan sila ng kanilang mga hari. Subalit humantong po sila sa iba't ibang uri ng mga kaguluhan. Dahil po sa kanilang mga hari, ang kaharian ng Israel ay nahati po sa dalawa. Ang kaharian ng Hilaga at ang kaharian po sa Timog. Pinangunahan din po sila ng kanilang mga hari ng masakop at mabihag ang dalawang kahariang ito. Sinakop at dinilang bihag ng Assyria ang kaharian sa Hilaga at ang 10 tribo ng Israel na bumubuo sa kaharian po sa Hilaga ay hindi na muling narinig pa pagkatapos po silang masakop ng Assyria. Sinakop at binihag sila ng Babylonia ang dalawang tribo ng Israel na bumubuo po sa kaharian sa Timog. Ang mga mamamayan po ng kaharian sa Timog ay nakabalik mula po sa pagkabihag sa Babylonia sa pagtatapos po ng Lumang Tipan. Pagkatapos ay nagkaroon po ng 400 taon ng katahimikan. Sa panahong ito, ang bayan ng Diyos ay nasakop po ng Roma at nabasag ang katahimikan nung dumating si Juan Bautista at ang Panginoong Jesucristo na nangaral ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos na tinatawag po na kaharian ng langit dito po sa Ebanghelyo ayon kay Mateo. Heto po ang mabuting balita. Muli nais ng Diyos ang maging inyong hari
Mahal naming tagapakinig, kapag pinakinggan mo si Jesus na nangangaral at nagtuturo tungkol sa kahariang ito, maririnig mong sinasabi niya ang kahariang ito ay hindi isang heograpiko o pambansa. Ang isyu po ng kaharian ay nasa puso ng bawat tao. Ang usapin po ay ito: isusuko mo ba ang iyong puso sa Diyos? Pahihintulutan mo ba ang Diyos na maging iyong hari? Ikaw ba ay magiging kanyang nasasakupan? Ito po mga kaibigan ang ibig sabihin ni Juan Bautista at ng Panginoong Hesus nang ipinangaral po nila ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Para po sa mga may kaalaman sa kasaysayang Hebreo, ang mabuting balita ay ganito: nais ng Diyos ang muling maging inyong hari. Sa pagkakataong ito, ang kaharian po ng Diyos ay hindi ang bansang ito o ang bansang iyon. Ang kaharian ng Diyos ay ang lalaking ito o ang babaeng ito, ang binatang ito o ang sinuman na handang magpasakop sa Diyos at kilalanin ang Diyos bilang kanilang hari. Sino mang nakakita sa kaharian ng Diyos at pumasok dito. Sinabi po ni Jesus kay Nicodemo na walang sino mang makakakita sa kaharian ng Diyos hanggat hindi sila naipapanganak na muli. At walang sino man na makakapasok sa kaharian ng Diyos hanggat hindi sila naipapanganak na muli. Nang sinabi ni Jesus kay Nicodemo ang mga salitang ito dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan Kabanata 3, hindi po tinutukoy ni Jesus ang tungkol sa langit pagkatapos mo mamatay. Hindi sinasabi ni Jesus na hindi mo makikita ang langit pagkatapos mo mamatay kung hindi ka maipapanganak na magbuli. Hindi langit ang tinutukoy ni Jesus sa kabanatang ito. Ang kaharian ng Diyos ay isang konsepto ng kasulatan at ang konseptong ito ay nagsimula sa mga literatura ng kaharian sa Lumang Tipan. Ang pangunahing isyu ay ito: ang Diyos ay hari at ang hari ay laging may kaharian. Ang hari ay may nasasakupan kung saan siya nagahari. Ang Diyos ay hari at ang Diyos ay may nasasakupan kung saan siya nagahari. Heto ang hamon, kaibigan. Ang Diyos ba ang iyong hari? Ikaw ba ay bahagi ng kaharian kung saan siya ay nagahari? Nang ikaw ay nagpasakop sa Diyos, nang makita mong ninanais ng Diyos ang maging hari ng iyong buhay, nang ang Diyos ay naging hari ng iyong buhay, sinasabi ni Jesus na nakita mo ang kaharian ng Diyos at nakapasok ka sa kanyang kaharian. Tinatawag po ni Mateo ang konseptong ito na ang kaharian ng langit. Ito po ang ibig sabihin ni Mateo nang tawagin niyang kaharian ng langit ang kaharian ng Diyos. Ang Diyos ay nasa langit. Ang langit ay dimensyon kung saan nagahari ang Diyos. Sa langit may mga bagay po na ninanais o kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay naipapahayag sa makalangit na dimensyon o ang tinatawag dating espiritual na dimensyon ng buhay. Nais po ng Diyos na ang kanyang kalooban ay maipahayag at masunod din dito po sa lupa. Kaya naman naghahanap ang Diyos ng mga tao na lalapit sa Kanya upang maging Kanyang nasasakupan. At pagkatapos ay maging mga makalupang sisidlan kung saan at sa pamamagitan nila ang kalooban ng Diyos ay maipahayag dito po sa lupa. Kung papaanong ito ay naipapahayag doon sa kalangitan. Nang turuan po tayo ni Jesus kung papaano manalangin, sinabi po ni Jesus, manalangin kayo ng ganito: Ama naming nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Ang pangalan ng Diyos ay nangangahulugang ang diwa ng kanyang pagkadiyos. Ang ipinapanalangin mo ay, Diyos ko, baliwala sa akin kung malaman man o hindi ng ibang tao ang aking pangalan, ngunit dapat nilang malaman ang iyong pangalan. Sa pamamagitan ng aking pamumuhay, nais kong ipakita sa kanila kung ano ka, Panginoon. Pagkatapos ipapanalangin mo ang kahilingang ito, dumating nawa ang kaharian mo. Sa iba pong pananalita, maghari ka nawa sa aking buhay. Gawin mo akong iyong nasasakupan at hayaan mo akong gawin ang kalooban mo upang sa ganoon ang iyong kaharian ay dumating dito sa lupa. Ngayon mga kaibigan, ang pangatlong kahilingan ng panalangin ng mga alagad ay ito: mangyari nawa ang kalooban mo sa lupa, gaya din ng sa langit. Ang sinasabi natin sa panalangin ito ay ganito: Ama, baliwala sa akin kung alam man ng iba o hindi ang aking pangalan, ngunit kailangang malaman nila ang iyong pangalan at ang diwa kung ano ka.
Hindi ako nagtatayo ng aking sariling kaharian kung nais kong makita ang iyong kaharian dito sa lupa. Ang ibig kong sabihin ay nais kong makita ang iyong kalooban na nasusunod sa aking makalupang katawan dito sa lupa, kung papaanong ito ay naipapahayag sa makalangit na dimensyon. Ito, mga kaibigan, ang ibig sabihin ng panalangin na itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ngayon magpatuloy po tayo. Mga mahal naming tagapakinig, sinasabi po sa atin ni Apostol Pablo na ang mga katawan natin ay maliliit na sisidlang gawa sa luwad. Sinasabi po sa atin ni Pablo na ang ating kaloob-looban, nagmamay-ari tayo ng isang kayamanan na ang ibig sabihin ay si Kristo. Ang kayamanang ito ay nakalagay sa isang pangkaraniwang makalupang tapayan o makalupang sisidlan. Madalas plano po ng Diyos ang pigain ang maliit na sisidlang ito na sa pamamagitan ng makikita ng mga tao na tugon mula sa sisidlan, mabatid ng buong mundo ang realidad ng kayamanan na nakalagay sa maliit na sisidlan. Ang kayamanan na nasa kaloob-looban ng maliit na sisidlan ang sanhi ng pagkakaroon nito ng mga pagpapahalaga at paggawa nito ng mga bagay-bagay na sa kanyang sariling kakayahan ay hindi maaaring magawa. Ngayon kapag ito po ay nangyari, kapag ipinahayag ng kayamanan ang Kristo na nasa atin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng maliit na sisidlan, at kapag ang kanyang kalooban ay maipahayag sa pamamagitan natin at masunod ito sa lupa, gaya din naman ng sa langit, masasabi nating ang kaharian ng Diyos ay dumating na. Siya ang ating hari at tayo ang kanyang mga nasasakupan o kaharian. Mga mahal naming mag-aaral, sa ating pagpapatuloy, nais kong ibahagi po sa inyo ang ilang pakahulugan ng pariralang kaharian ng langit. Mula po sa isang dakilang scholar na si Dr. G. Campbell Morgan. Ayon po sa kanya, sinabi niya ganito, ang kaharian ng langit ay isang teokrasya, mga taong walang ibang hari maliban sa Diyos. Ang kaharian ng langit ay isang bansa na ganap na pinamumunuan ng Diyos. Mga magulang, mga kapatid, hindi maaaring magkaroon ng isang bansa na ganap na pinamumunuan ng Diyos dahil ang pagpapasakop sa Diyos ay individual na pagpapasya ng bawat mamamayan. Walang bansa ang makagagawa ng ganitong pagpapasya. Walang bayan na ang kanyang buong mamamayan ay magpapasyang magpasakop sa Diyos. Ang bawat individual ang magsasabing, ako ay nagpapasakop sa Diyos. Nasa ilalim ako ng kanyang kapangyarihan. Siya ang aking hari, ako ang kanyang lingkod. Kaibigan, bawat tao ang magpapasya nito para sa kanyang sarili. Pagpapasyan ko ito para sa aking sarili at pagpapasyan mo rin ito para sa iyong sarili. Hindi ko ito maaaring pagpasyahan para sa aking mga anak at ganoon ka rin. Hindi ito maaaring pagpasyahan ng Pangulo para sa bansang kanyang pinamumunuan. Hindi niya maaaring sabihing tayo ay isang bansa na nasa ilalim ng pamumuno ng Diyos. Kaibigan, walang bagay na ganito. Ayon po sa mga literatura ng kaharian sa Lumang Tipan, walang bagay na ganito. Ang kaharian po ng langit sa panahon natin ngayon ay bawat lalaki, bawat babae, bawat tao na kung kanino at para kanino ang kalooban ng Diyos ay masusunod sa kanilang makalupang katawan, gaya ng pagkakasunod nito sa langit. Ang mga taong ito ay magiging isang espiritual na bayan sa ilalim po ng Diyos. Kaya naman sinabi po ni Apostol Pedro, tayo ay banal na bayan. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng mga alagad ni Jesus, sila po ay maging isang banal na bayan. Ayon pa rin po kay Dr. Morgan, sinabi po niyang ganito, ang kaharian ng langit ay ang pagtatatag sa sanlibutan ng kaayusan na nasa langit. Ang kaharian ng langit ay ang pagtatatag sa lupa ng makadiyos na kaayusan. Ang kaharian ng Diyos ay ang pangingibabaw ng kalooban ng Diyos sa pamumuhay ng mga tao. Ang kaharian ng langit ay ang paghahari ng Diyos sa sangkatauhan. Ang kaharian ng langit ay ang saksi ng Diyos para sa sangkatauhan. Sa atin pong panghuling pagsusuri, ang kaharian po ng langit ay ang haring nananahan sa bawat taong tumatanggap sa Kanya bilang hari. Mga mahal naming tagapakinig, ang kaharian ng langit ay tema, ang siyang tema ng Ebanghelyo ayon kay Mateo.
Sasabihin po sa atin ni Mateo na si Jesus ay isang hari at naghahanap siya ng mga taong sa pamamagitan nila ang kalooban ng Ama ay maipahayag sa lupa, gaya rin naman ng sa langit. Habang binabasa mo ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, hanapin mo ang kaharian ng langit at asahan mong makikita mo si Jesus bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Habang taimtim mong binabasa ang Ebanghelyo ni Mateo, matutuklasan mo ang walang pag-aalinlangang mga katangian ng kahariang ito. Bilang halimbawa po, matutuklasan mong isa sa mga prinsipyo ng kaharian ay kabanalan o pagkamakatuwiran. Sinasabi po ni Jesus sa unang pulong ng mga mananampalataya, yung nabanggit po natin nakaraan, kung nais ninyong maging bahagi ng aking solusyon at bahagi ng aking tugon, dapat kayong maging mga banal o matuwid. Dapat ninyong gawin ang tama, walang ibang paraan upang maging aking solusyon at tugon. Dapat taasan ng inyong kabanalan, ang kabanalan ng mga reliyosong tao. Ang mga tagasunod ng mga reliyosong grupo ay hindi totoong mga matuwid o banal, ngunit dapat kayong maging mga banal kapag lumapit kayo sa akin at maging mga alagad ko. Ang pagkamatuwid na ito ay maipapahayag kapag ipinapamuhay na ng mga alagad sa kanilang araw-araw na buhay ang mga turo ni Kristo. Mga giliw kong kaibigan, ang layunin o tunguhin ng kaharian ng langit ay ang pagiging mapalad o masaya. Tinatawag po itong ang kalagayan ng biyaya ng isang salin. Mangyayari po sa bayan ng Diyos ang layunin ng Diyos kapag sila po ay nagpasakop na sa kanilang hari. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At ang maging resulta po ng kahariang ito ay pagkakasundo ng tao sa Diyos at sa kanyang kapwa-tao. Ang kapangyarihan ng kahariang ito ay ang banal na espiritu, hindi sandatahang lakas kundi ang banal na espiritu. Sinasabing hindi sa pamamagitan ng lakas ni ng kapangyarihan kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Yan po ay sa aklat ni Zacarias, kabanata 4, talata 6. Ito po ay magandang paglalarawan ng kapangyarihan ng kaharian ng langit. Sa makatuwid sa Ebanghelyo ni Mateo, hanapin po ninyo ang katauhan ng hari, hanapin po ninyo ang kapangyarihan ng hari, at hanapin po ninyo ang propaganda ng hari. At pagkatapos, hanapin ninyo ang tinatawag ng mga teologo na ang pasyon ng hari o ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Hinihikayat ko kayong mga mahal naming mag-aaral na pag-aralan ang Ebanghelyo ni Mateo at hanapin ang mga bagay na binanggit ko sa inyo. Kung babasahin mo ang kasulatan ng walang hinahanap, wala ka talagang mahahanapan. Hinihikayat ko kayong hanapin ninyo ang kaharian ng langit habang binubulay-bulay ninyo ang Ebanghelyo ni Mateo. Ipinapangako ko sa inyo na kapag hinahanap mo ang kaharian ng langit habang inaaral mo ang Ebanghelyo ni Mateo, tiyak na mahahanap mo ang kaharian ng langit sa Ebanghelyong ito. Kapag nahanap ninyo ang kaharian ng langit sa Ebanghelyo ni Mateo, hinihikayat ko kayong paniwalaan ninyo ito. Magsisi kayo, magbalik loob sa Diyos at pumasok kayo sa kaharian ng langit kung saan si Kristo ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Mga giliw naming tagapakinig, kapag natanto ninyo na ang Ebanghelyo ni Mateo ay tungkol sa kaharian ng langit, tanungin ninyo ang inyong sarili ng mga talungpunan tulad nito. Ano ang kahulugan ng kaharian ng langit sa akin? Ano ang devosyonal na aplikasyon ng kaharian ng langit sa aking buhay? Ito po ay sinagot para sa atin ni Juan Bautista at maging ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi po niya, ang kaharian ng langit ay malapit na. Sinasabi nila sa atin na ang mga usapin ng kaharian ng langit ay nasa ating harapan lamang. Ang hamon para sa atin ay ito, tatanggapin ba natin ang Diyos bilang ating hari? Tayo ba ay magiging mga matapat niyang nasasakupan at isusuko ba natin ang ating mga buhay upang maipahayag dito sa lupa ang kanyang kalooban gaya rin ng pagpapahayag dito sa langit? Ito ang mga usapin na ating makikita habang binabasa po natin ang Ebanghelyo ayon kay Mateo. Magpatuloy po tayo. Dinagdagan pa ni Juan Bautista at ng Panginoong Jesucristo ang sagot ng mga tanong sa atin nang ipangaral nila ang ganito. Magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na. Ang ibig pong sabihin ng salitang magsisi ay tumalikod at pumunta sa kasalungat na direksyon. Ang salitang Griego na metanoia ay mayroong maraming kahulugan. Gaya din naman ng ating wika, ang salitang Griego ay maaaring mga hulugan ng marami. Ang salitang Griegong metanoia
ay maaari ding mga hulugang magsisika sa pagtahak mo ng maling landas sa buong buhay mo. Ang ibig pong sabihin na magsisi ay magbago ng pag-iisip, magbago ng kalooban, mag-iba ng landas. Nangangahulugan din ito ng muling pag-isipan. Nang ipinahayag po ni Juan Bautista at ng Panginoong Jesucristo ang kaharian ng langit at himukin tayo magsisi, sinasabi po nila sa atin ang maraming bagay. Una, sinasabi nila sa atin na isaalang-alang natin ang hari at kung ano ang sinasabi niya habang ipinapahayag niya ang kaharian sa atin. Kapag isinalang-alang mo kung sino ang hari at kung ano ang sasabihin ng hari, matatanto mo na ang haring ito ay nagpapahayag ng mga pagpapahalaga ng kanyang kaharian na kakaiba sa ating mga pagpapahalaga. Ang mga pagpapahalaga ng kaharian ng langit ay iba sa mga pagpapahalaga ng ating kultura. Ang mga pagpapahalaga ng kaharian ng langit ay hindi sumasang-ayon sa paraan ng paubuhay at pag-iisip ng ating lipunan. Kaya naman kaibigan, kapag isinalang-alang mo ang hari at ang kanyang kaharian, ang unang hakbang sa pagsisisi ay ito: maniwala ka. Maniwala kang ang iyong mga pagpapahalaga ay hindi umaayon sa mga pagpapahalaga ni Kristo. Tantuin mong hindi ka namumuhay ng ayon sa nararapat para sa isang nasasakupan niya. Wala sa iyo ang pagpapahalaga ni Kristo. Bilang paglalarawan po mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang kwentong ito. Ilang taon na ang nakakalipas ng pabagsakin ng isang bansa, ang pampasaherong eroplano ng isa pang bansa. Nagulat po ang buong mundo at sinabi ng mga tao, ang bansang nagpabagsak sa eroplano ay may pagpapahalaga sa kakaiba, na kakaiba sa pagpapahalaga ng karamihan sa mga bansa. Iba ang kanilang pagpapahalaga kumpara sa pagpapahalaga natin. Saan ba natin nakuha ang ideya ng labis na pagpapahalaga sa buhay ng tao? Sa mga digmaan, sinusunog at binubomba ang mga lungsod. Ang tanong, nasaan ang ating pagpapahalaga sa buhay ng tao? Ilang mga tao ang napapatay? Hindi po natin alam. Kaibigan, heto po ang hamon. Ang pagpapahalaga mo ba ay ang pagpapahalaga ng hari? Nalaman po natin na sa tuktok ng bundok. Sinabi po ni Kristo ang ganito, kapag sinampal ka sa isang pisngi, ipasampal mo pa ang kabilang pisngi, at huwag ninyong labanan ang kasamaan. Habang napapakinggan mo ang mga turong ito, maaaring sabihin mo sa iyong sarili, kapag ginawa ko ito, papatayin nila ako. Sasabihin sa iyo ng hari, di ba nagpasya kang mamatay para sa akin? Sinasabi ko lamang sa iyo kung saan ka mamamatay at kung papaano ka mamamatay at para saan ka mamamatay. Habang naririnig mo siyang nagsasalita tungkol sa kaharian, pakinggan mo ang kanyang mga salita at tutulungan ka ng banal na espiritu na maniwala kung ang mga ito ay iba sa iyong mga pagpapahalaga. Ito ang pangalawang hakbangin mga kaibigan. Pagkatapos ng pagsisisi, magbalik loob ka sa pagpapahalaga ng hari ng kaharian. Isa po sa mga kahulugan ng magsisi ay magbalik loob. Kapag naunawaan mo ang diwa ng pagiging bahagi ng grupo ng mga mananampalataya, mauunawaan mong ang maging bahagi nito ay pagiging bahagi din ng kaharian ng langit. Ang makikitang ekspresyon sa lupa kung ano ang Diyos at ang kalooban niya sa langit. Kapag tunay mong naunawaan ang kaharian, kapag ikaw ay naniwala sa mga pagpapahalaga ng kaharian ng langit, maaaring maging kapalit nito ang iyong buhay. Kapag tunay mong naunawaan ang kaharian ng langit, matatanto mong balang araw, mamamatay ka para sa mga pagpapahalaga ng kaharian ito. Ang tagubilin at ang praktikal na aplikasyon ng salitang magsisi ay ito. Isaalang-alang mo ang kaharian. Paniwalaan mo ang lahat ng turo ni Jesus na matatagpuan sa aklat ni Mateo at lahat ng mga pagpapahalaga ng kaharian ng langit. Magbalik loob ka sa mga turo at pagpapahalaga ni Jesucristo. Mga mahal naming tagapakinig, pakinggan ninyo ang isa pang kwentong ito. Si Sam Shoemaker ay isang dakilang mangangaral, ilang taon na po ang nakalipas. At mayroon siyang pambihirang paraan ng paglalarawan kung ano ang iglesia o grupo ng mga mananampalataya. Sinabi po niya ganito, ang iglesia ay grupo ng mga tao na nakatawid sa tatlong harang. Ang unang harang na kanilang nalampasan ay ang pagbabalik loob. Sila ay nagbalik loob sa mga prinsipyo ng kaharian na itinuturo ni Jesus sa Ebanghelyo ni Mateo. Pagkatapos tinawid ng mga taong ito ang pangalawang harang, at ito yon,
ang pagsasama-sama, walang sino man ang nag-iisa o suluwisa sa kaharian ng langit. Lahat tayo na tumanggap kay Hesukristo bilang ating hari ay mga mamamayan ng makalangit na bayan. Sinasabi sa atin ng kasulatan na tayo ay bahagi ng isang katawan na mayroong maraming membro, at tayong lahat ay nauugnay sa katawang ito. Kapag ang isang membro ay nasasaktan, ang buong katawan ay nasasaktan. Sa makatuwid, ang hamon sa atin ay ang magbalik loob sa Diyos at pagkatapos ay ang magsama-sama. Ang pangatlong harang na dapat harapin ng bayan ng Diyos ay ito: magpatuloy. Kapag naintindihan mo kung ano ang kaharian ng Diyos, magpapatuloy ka. Matatanto mo na ang mga mananampalataya ay mga misyonero at tumato ito sa napakalaking humayo kayo. Maririnig mo ang tinig ng iyong hari na nagsasabing, humayo kayo sa lahat ng panig ng mundo para sa akin at sabihan ninyo sila tungkol sa akin. Mga mahal naming mag-aaral, dito po nagtatapos ang ating introduksyon nitong Ebanghelyo ni Mateo. At sa atin pong pagpapatuloy, masasabi kong handa na tayo upang isalang-alang ang nilalaman ng Ebanghelyong ito. Obserbahan mo nagsimula ang Ebanghelyo ni Mateo sa talaangkanan ni Hesukristo. Ipinakilala ni Mateo si Jesus sa mga mamamayang Hudyo. Sinasabi niya sa kanila, mga Hudyo, heto ang iyong hari. Hindi mo maaaring ipakilala ang isang haring Hudyo nang walang talaangkanan. Kaya naman si Mateo po ay nagsimula sa isang talaangkanan. Obserbahan mo ang talaangkanang ito ay hindi nagsimula kay Adan. Ang talaangkanang ito ay bumalik kay Abraham dahil ipinapakilala ni Mateo si Jesus sa mga Hudyo. Nais niyang ipakita na si Jesus ay nagmula kay Abraham. Sa 3 kabanata ng Ebanghelyo ni Lucas, ang talaangkanan ni Jesus sa Ebanghelyong ito ay bumalik kay Adan. Dahil si Lucas ay may ibang layunin, isinulat po ni Lucas ang kanyang Ebanghelyo upang patunayan ang pagiging tao ni Jesus. Ipinapakita ni Lucas na si Jesus ay nagmula kay Adan at ibinilang ni Jesus ang kanyang sarili sa sangkatauhan. Mga kaibigan, habang binabasa ninyo ang talaangkanan ni Hesukristo sa Ebanghelyo ni Mateo, dapat ninyong obserbahan ang ilang bagay na tunay na kawili-wili, lalo-lalo na kayo na nakasama ko sa pagsusuri sa Lumang Tipan. Makikita mo si Ruth at Boaz sa talaangkanang nasa Ebanghelyo ni Mateo. Naaalala mo pa ba ang magandang kwento ni Ruth at Boaz? Sina Ruth at Boaz ay nasa talaangkanan po ni Jesus. Gaya rin naman ang nanay ni Boaz na si Rahab. Si Rahab po ay isang patutot. Mayroon bang patutot sa iyong talangkanan? Sa talangkanan po ni Jesus, meron. Sa palagay ko, ito ay isang magandang pag-isipan. Sa Ebanghelyo ni Mateo, ang tala ng kapanganakan ni Jesus ay sumunod sa tala ng kanyang talangkanan. Gaya po ng sinabi ko sa introduksyon, hindi ang kapanganakan ni Jesus ang siyang emphasis o binibigyang diin ng mga sumulat ng mga ebanghelyo. Tayong mga mananampalataya, masyado nating binibigyan ng pansin ang Pasko. Samantalang ang mga sumulat ng ebanghelyo, binibigyang diin nila ang mahal na araw. Bagamat hindi binibigyang pansin ni Marcos at Juan ang kapanganakan ni Hesukristo sa kanilang mga sinulat, binanggit ito ni Mateo sa kanyang ebanghelyo. Nang sabihan po tayo ni Mateo tungkol sa kapanganakan ni Jesus, obserbahan mo ang tala tungkol sa panganak ng isang birhen. Nagtataka ako kung papaano nasasabi ng mga tao, lalo na ang mga profesor ng biolohiya o kaya ay aghambuhay, na sila ay mananampalataya ngunit hindi nila kayang paniwalaan na si Jesus ay ipinanganak ng isang birhen. Ang dakilang himala na sinasabi sa atin ng mga sumulat ng mga ebanghelyo ay hindi ang pagkakapanganak kay Jesus ng isang birhen, kundi ang pagkakatawang tao ng Diyos. Sinasabi nila sa atin na ang Diyos ay naging isang tao. Kaibigan, naniniwala ka ba na ang Diyos ay naging tao? Naniniwala ka ba sa katotohanan na inilalarawan ng aking kwento yung tungkol sa mga langgam? Naniniwala ka ba na ang Diyos ay naging tao upang mailigtas at makausap niya tayo? Kung kaya mong paniwalaan na ang Diyos ay naging tao, bakit hindi mo kayang paniwalaan na ang Diyos ay naging tao sa hindi pangkaraniwang paraan? Inulaan po ng mga propeta sa Lumang Tipan na ang Mesyas ay ipapanganak ng isang birhen. At sinasabi po ng mga sumulat ng mga ebanghelyo na si Maria ay isang birhen nang ipagbuntis niya ang Kristo. Binalak ni Jose
na asawa ni Maria at taong may takot sa Diyos, ang palihim na hiwalayan si Maria dahil ayaw niyang madungisan siya. Sinabi sa atin ni Mateo na habang pinag-iisipan ni Jose ang bagay na ito, nakatanggap siya ng isang di pangkaraniwang pangitain. Sinabi ng Diyos sa kanya, "Inilagay ko ang sanggol na iyan sa sinapupunan ni Maria, kaya huwag kang matakot na pakasalan siya." Ganito po ito nangyari ayon kay Mateo. Ang tanong, naniniwala ka ba sa isinulat ni Mateo? Sa kwento po ng kapanganakan ni Jesus, obserbahan mo ang mga pangalan ni Jesus dahil ang mga ito ay mahalaga. Ang pangalang Jesus ay nangangahulugang tagapagligtas. Si Jesus ay isang tagapagligtas. Ang pangalang Emmanuel ay nangangahulugang kasama natin ang Diyos. Inilalarawan po ng pangalang Emmanuel kung sino at ano si Jesus. Si Jesus ay Diyos at si Jesus ay kasama natin. Sinasabi po ng Credo, siya ay totoong Diyos at totoong tao. Ang tanong, pinaniniwalaan mo ba ito? Kung kaya mong paniwalaan na si Jesus ay Diyos na kasama natin, sa palagay ko kaya mo ring paniwalaan na si Jesus ay ipinanganak ng isang berhen. Kaibigan, ang totoong tanong dito ay ganito, naniniwala ka ba o hindi sa mga kababalaghang di pangkaraniwan? Kung ikaw ay naniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesucristo, na isang dakilang katotohanan tungkol sa Panginoon, kaya mo ring paniwalaan na siya ay ipinanganak ng isang berhen at ang iba pang mga kababalaghang kasama na ang iyong muling pagkabuhay. Hinarap na po tayo ng isyu ng paniniwala sa mga bagay na di pangkaraniwan o kababalaghan sa pasimula pa lamang ng bagong tipan dito po sa Ebanghelyo ni Mateo. Mga mahal naming mag-aaral, maingat ninyong basahin ang salaysay ng kapanganakan ni Jesus. Ihambing ninyo ang mensahe ng Ebanghelyo sa mga mensahe na nakasulat sa mga Christmas card. May nakita na ba kayong mga babaeng anghel sa mga ginagawang eksena ng sabsaban tuwing araw ng Pasko? Ayon po sa kasulatan, ang mga anghel ay walang kasarian. Hindi sila mga babae o mga lalaki. Hindi rin sinasabi ng kasulatan na sila ay umaawit. Ayon po sa kasulatan na ipahayag po ang ganito. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabing, luwalhati sa Diyos sa katastaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Mga kaibigan, nakakawiling malaman na tuwing magpapakita ang mga anghel sa mga tao sa kasulatan, ang una nilang sinasabi ay huwag matakot. Ngayon kung ang mga anghel ay mga babaeng may mahaba at kulay gintong buhok, bakit kailangan nating sabihin, huwag kayong matakot? Minsan makikita mo rin sa mga Christmas card ang tatlong mago na naglalatag ng kanilang mga regalo at ang isang sanggol na nakahiga sa dayami sa sabsaban. Kapag binasa mo ang salaysay sa Biblia, obserbahan mong dumating ang mga mago 2 taon na ang nakakalipas pagkatapos maipanganak ang bata doon po sa sabsaban. Obserbahan mo rin, kaibigan, na ang buong Jerusalem ay nagkagulo nung dumating ang mga mago at tinatanong nila, nasaan siya? Ang mga Hudyo ay may bagong hari at naparito kami upang sambahin siya. Nasaan siya? Kaya't nagulat po mga kaibigan ang buong Jerusalem na marinig nila ito dahil ang kanilang hari ay walang iba kundi si Herodes. Si Herodes ay isang Edomita. Naaalala pa ba ninyo sa aklat ni Obadias ang mga inapo ni Esau na nakatira sa lungsod ng Pulang Bato sa Petra? Ang mga Edomita ay mga inapo ni Esau. Kinamumuhian ng mga Edomita ang mga Hudyo. Hindi nila pinalalampas ang mga pagkakataon upang pumatay ng mga Hudyo. Ayon sa kanilang nakagawian, ang inilalagay ng Roma upang mamuno sa mga bansang kanilang nasasakop ay galing po sa kaaway ng bansang nalupig. Ginagawa ito ng Romano upang magkaroon sila ng pinuno na magmamanman sa mga tao para sa imperyo ng Roma. Kaya naman upang tuluyan nilang malupig ang mga Hudyo, kumuha ang Roma ng isang Edomita na nagngangalang Herodes at iniluklok siya bilang hari ng mga Hudyo. Batid nilang si Herodes ay magiging malupit na pinuno dahil kinamumuhian niya ang mga Hudyo. Walang habag na namuno si Herodes sa mga Hudyo. Siya ay waring isang halimaw. Nang malaman niyang siya ay malapit ng mamatay,
Ipinatawag niya sa kanyang palasyo ang lahat ng mga binatang Hudyo pagkatapos nag-iwan siya ng ganitong utos. Kapag ako ay nalagutan na ng hininga, patayin ninyo silang lahat. Sa kabutihang palad, ang utos na ito ay hindi nasunod, ngunit ipinakita nito kung anong uri na pinuno si Herodes. Si Herodes ang taong nagpapatay sa lahat po ng mga batang lalaki na may edad na 2 taong gulang at pababa. Sumangguni siya sa mga propeta, sa mga matatanda at nalaman niya na ang sanggol ay may papanganak sa Bethlehem. Kaya naman ipinag-utos niya, patayin ninyo ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem na may edad na 2 taon pababa. Ito po ang dahilan kung bakit ang buong Jerusalem ay nagkagulo nang sabihin po ng mga mago na naipanganak na ang bagong hari ng mga Hudyo at tanungin nila kung saan siya matatagpuan. Batid po ng mga Hudyo na magiging banta kay Herodes ang bagong haring ito. Mga mahal naming tagapakinig, ano ang personal at devosyonal na aplikasyon ng kwento ng Pasko? Mayroon pong 3 uri ng mga tao ang nailarawan sa kwento ng Pasko. Una, ang mga kamanghamanghang mga mago na naghahanap kay Jesus. Alam nilang siya ay naipanganak na at siya ay hinahanap nila. Minsan po ang mga Christmas card ay nagsasabi ng mga magandang bagay gaya po ng ganito. Hinahanap pa rin siya ng mga mago. Sinasamba pa rin siya ng mga mago. Tinatanong pa rin ng mga mago, nasaan siya? Kaibigan, nagsimula ang lumang tipan sa tanong na ito, nasaan ka? Alam mo ba na ipapakita sa inyo ng lumang tipan kung nasaan ka? Sa sandaling matapos ipakita sa iyo ng lumang tipan kung nasaan ka, magiging handa ka na para sa susunod na tanong na ito. Nasaan siya? Kailangan ko ng tagapagligtas. Nasaan siya? Mga mahal naming mag-aaral, ganito po nagsimula ang bagong tipan. Ang pangalawang uri ng tao naman na makikita sa kwento ng Pasko ay ang mga reliyosong tao. Sinanggunin ni Herodes ang mga reliyosong taong ito. Nalaman ng mga taong ito ang kanilang mga kasulatan. Nalaman nila ang lahat ang tungkol kay Jesus, ngunit ayaw nila kay Jesus. Dahil ayaw nilang mabago ang kanilang buhay at uri ng kanilang pamumuhay. Alam nila ang lahat ng tungkol kay Jesus, ngunit hindi nila hinahanap si Jesus. Banta po sa kanila ang pagdating ni Jesus. At ang pangatlong uri po ng mga tao ay ang mga taong namumuhi kay Jesus, kagaya po ni Herodes. Kaibigan, nalalaman mo bang mayroong pa ring mga gaytong uri ng mga tao sa mundo ngayon? Hanggang ngayon, may mga tao sa buong mundo na namumuhay kay Jesucristo at sa sino mang may kaugnayan at nabibilang sa Kanya. Kung ikaw ay nabibilang kay Jesucristo, kamumuhian ka ng mga taong ito. Meron pa rin tayong mga Herodes sa panahon po natin ngayon. 3 uri po ng mga tao. Ngunit ang tanong, alin ka sa mga ito? Ito ay isa sa mga personal at devosyonal na aplikasyon ng kwento ng Pasko sa buhay mo at sa buhay ko. Sinasabi pong si Jesus ay solusyon sa mga suliranin ng mga tao na kusang loob na tumanggap sa Kanya bilang hari ng kanilang mga buhay. Sa aklat po ng Mateo, tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad na ipanalangin ito. Dumating nawa ang kaharian mo at mangyari nawa ang kalooban mo. Kung tunay na hinahangad ng isang tao ang panalangin ito, nangangahulugan ito na isinusuko niya ang kanyang buhay sa Diyos. Gaya po ng inilalarawan sa kwento po ng Pasko. Nangako ng katapatan ang mga pastol at mga mago sa batang hari. Kumusta ka naman, kaibigan? Naghahanap ka ba ng hari para sa iyong buhay? Handa ka bang kusang loob na isuko ang iyong sarili kay Jesus bilang iyong hari at maging bahagi ng di pangkaraniwang kaharian ng Diyos? Naniniwala ka ba sa mga kababalaghan o mga pangyayaring di pangkaraniwan? Dalangin namin na gumawa ang Diyos ng bagay na di pangkaraniwan sa iyong buhay at sa pamamagitan mo, ang kanyang di pangkaraniwang kwento ay maibahagi rin sa iba upang sa ganoon, sila rin ay makatanggap ng espiritual na paningin at maranasan nilang buhay na espiritual. Hanggang sa muli, nawa, gaya ng mga mago, mahanap mo siya at sambahin mo siya. Amen.